Hello kabayan, magandang araw at magandang gabi. Yun kabayan, Mazda 3 tayo kabayan na. Yan yung ginagawa pala natin, yung fender at saka yung sa bumper. Tapos bago yung windshield niya, yung lagyan na ng yung pang windshield niya, plastic. So bago din yun, may maraming bago din, yung bracket din sa fender. Tapos yung sa may fender liner din, bago din. So sa bumper naman, bago din yung bumper na yan. So tatanggalin na lang natin yung bumper. Kasi pinunturahan na yung bagong bumper, so mas maganda tanggal na yan natin. Pagkatapos pinturahan, ikabit natin agad. So yan, so yung pala kabayan, yung bracket na yan, repair lang yan. So hindi ko lang tinanggal yung na yan, yung kulay puti na yan, yung ang lagyan na ng tubig sa windshield washer. Yan, so nilalabas natin kasi pasok yun sa kabayan eh. Yung fender na yung kabayan, bago din yan. So yan, nilagyan natin yung bago. So sitting na yung bumper niya, no? Tingnan mo, yung fender. So na-check na natin yung fender, yung alignment ng fender sa hood, okay yan. Tapos yung ilaw, okay din. Tapos yung bracket pala, yung hinila-hila ko, pininturahan ko na lang ng kan ginamit ko doon. So bago na pinturahan na yung bumper, so naikabit na natin yung mga accessories. So kinabit na natin. So isa lang tayong magkabit pero okay lang, basta dandahanin natin. Tapos yung sa may fender na may yung molding, so inangat natin para hindi masagi yung pintura para safety. So yun kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Tanggal pala ng Land Rover ng bumper kabayan. Ang pagtanggal pala ng Land Rover ng bumper kabayan, ganito lang, may dalawang bolt dito. Tandaan nyo kabayan na, kasi minsan talaga makalimutan natin yan kahit nagtanggal na tayo nito. Ito, may bolt dito, isa, dalawa, tatlo. So tatlong bolt dito sa loob. So iganon mo lang yung itong fender liner. Iganon mo lang to para forma ka dito. Okay, mayroon tayong letter L katulad nito. Yan letter L natin. Tapos yun lang, sa baba naman, sa baba naman siya kabayan, sa baba. So kuha lang yan sa 10mm. So kailangan kasama natin to, pinamahaba yan. Malaki yung ganun lang pagtanggal ng bumper, front bumper. Ito kabayan, Genesis pala to siya kabayan, 2000 dito, GB70. Matindi palang pormahan ito. Hindi yung pormahan sa baba. Dito kapitin to, Genesis, parang special to siya sa Hyundai SUV. Kabayan slow pa lang leader lahat yan kabayan, another day, another repair naman tayo. Toyota Corolla pala yung gagawin natin kabayan. So maganda to kasi Toyota Corolla. So Toyota, simple lang siya kabayan kasi walang problema yan, basta Toyota. Repair tayo. So yung repair natin, panel, pintuan, palit, sikanhan yung isa kapintuan. Katulad kabayan, yan ang sikanhan. So itim yung kulay, so kailangan natin pinturahan lahat yan. So tanggal lahat yung sikanhan na yan. So yun pala kabayan, yung mga gamit na yan kabayan, itatapon na yan kabayan. Yung mga motor, yung glass, tapos yung rubber, itatapon na yan. Yung rubber, importante din yan. Tapos magandang modelo yan kabayan kasi 2020. Motor decor, pati yung decor, maganda yung decor dyan. Pag may mga kailangan pala dyan, baka gusto nyo yan, pwede natin itabi. Pero sa ngayon, itatapon talaga yan kabayan. Mag-PM lang kayo pag mayroon kayong sasakyan na Toyota. Kunwari, katulad yan, Toyota, may sasakyan kayo. So, anong modelo? So, mas maganda kung may mga i-repair dito, pag mga katulad yan, ibaklasin natin, tapos itatapon na naman yun, pwede natin itabi yan para sa inyo yan, tapos ipapagahin natin. Okay, maraming salamat. Yung kabayan, i-repair natin yung panel. So naikabit na pala natin yung
second hand na bago yung pintuan na yan. So isiting din natin kasi medyo pumasok yung panel na yan para makita natin yung alignment na yan, para manipis lang yung masilya na may lagay natin, para hilahin natin sa masin. Katulad yung kabayan, gumamit tayo ng masin pang hila na. So, maganda kasi, pero tatanggalan natin yung battery niya kabayan ha, o hindi tatanggalin yung battery, mayroon kaming ilalagay na para hindi masira yung mga wiring. Pero minsan i-disconnect natin yung battery talaga, yung kahit yung positive lang o kaya sa negative, basta matanggal siya. Okay, tapos hinila na natin yung mga pumasok, tapos palupaluin kasi hindi na ako magbubutas kabayan. Minsan butasan mo yung panel, pangit kasi yung butasan kabayan, kaya mas maganda yung machine na yan. Dikit hila, hindi naman siya mabubutas kasi may power kasi yun sa kabayan na hanggang gano'n lang power. Yung katulad yan hanggang 69 lang siya, para normal lang yun. Okay na siya kabayan. So lilihain na natin yung kabayan, yung mga itim-itim para matanggal bago natin lagyan ng pintura, o kaya i-sandblast natin pag hindi matanggal. Finaliha tayo. Yan, tatanggalin natin lahat ng masilya kasi na-repair na natin yung kabayan, makapal yung masilya din yan, may nakalagay ng masilya yung sa may dulo, you know, sa may papuntang bumper. So makapal na yung masilya dyan kasi na-repair na dati yan. Yan, pakintabin natin, ipakita natin yung bakal para mas maganda. Dito kasi kabayan, kailangan makita yung bakal bago mo lagyan ng masilya, hindi lang yung lilihain mo ng iti tapos okay na, masilyahan mo na, hindi, ipakita yung bakal dito bago ka maglagay ng masilya. So natanggal na. So yun, masilya na tayo agad. So first coating tayo kabayan kasi nag-second coating ako ng kabayan ha, pero hindi ko na ata na video yung second coating. Basta dalang pahid tayo dyan. Sa unang pahid tayo, so punduhan natin yung medyo malalim-lalim. Pero okay na yun sa kabayan kasi yung pintuan na yan, nasiti naman natin, nakita natin yung alignment sa pintuan, okay na yan. Pero hindi ko muna tinanggal para makita talaga natin yung final sitting niya sa masilya. Ano, tapos may linya din yan sa kabayan ha, pakanto. So ganun lang kasimple magpahid ng masilya. Tapos yung sa pintuan pala na second hand, may tama din yan. Sa taas lang naman yung tama din. Tapos yung pangalawang, yung driver side na pintuan, repair din yun. Yan. Tapos masin tayo. Unang kuha natin, liha. Masin din gamitin natin. 120 yan sa kabayan na sandpaper yung gamit natin. Tapos yung kabayan, hindi ko na napakita. Yan, pain na lang sa kabayan. Oh. So okay na yung taas. Pain na lang yung 320 na yun sa kabayan ha. Na taas na masin yung gamit, ibig sabihin sa baba na tayo. So tinanggal natin yung tip, tapos 120 sa liha na mano-mano, yan o, 120, 180 na mano-mano, tapos 320 na masin. So pero sa taas kabayan, okay na yan siya, na 320 masin na yan siya, ready na yan siya. Pag tanggal lang tip sa baba, ibig sabihin pwede na i-primer natin yan. Yan o, so ganun lang kasimple, kabilis. So mayroon tayong 30 kapin na mahigit na oras dyan, pero natapos na natin ng 5 oras sa latiro. Ganun lang kasimple mga ganyang kuwan kabayan, yung ganyang trabaho, mabilis lang, saglit lang yung mga ganyang trabaho, lalo na sa pagtanggal ng mga accessories, saglit lang yan kasi Toyota, walang problema. So kasi kabayan, o tingnan mo, silipin natin kung mayroon bang mga kunting wala, okay. So na primer na natin kabayan, o hindi pala tayo na primer, may kunting butas doon kabayan.